Okay. I was gonna ask that na kung hindi mo alam na dadalhin doon pero sumama kayo sa 2 days tapos may passport ka but nasa kotse mo passport, okay. But you volunteered to accompany, why? To accompany the former president. Because kailangan, what was the reason? Sabi mo, yung mga kasamahan mo walang passport. Hindi po. Wala po akong sinabing kasamahan ko walang passport. Wala pong passport that time, yung mga PCTC Okay. members, ma'am, na Okay. supposed to be sasama din that time. Wala hong silang available noon. So were you appointed representative of the PCTC? Yes. Were you appointed representative of the Interpol in the Philippines? That time, I was appointed, yes. Who appointed you? The PCTC, Your So Honor. can on that day? Yes, sir. So ibuin natin kayo lang mga militar at pulis nakakaintindi ng 3-4 na letra Yung Philippine Center for Transnational Crime. Sir, can you appoint the representative ng Interpol on the spot? Kasama sa powers yon. If I check with Interpol, so kung today pwedeng ako representative ng Interpol? Para pong hindi yata kasama sa function. Well, kakasabi lang ho ni Ambassador, kayo daw nag-appoint sa kanya. Sabi niya. So, but you're saying it's not. So hindi niyo po no. Kasi he is a competent authority. Yeah, no, let's you're under oath, sir. Did you or did you not appoint him as the good ambassador representative? is a competent authority to represent us. But you did not appoint him. Hindi question if he's a competent. Hindi You're ka not appointing appointing. authority. Okay. Klaro po yun. Executive Order 265, saan sa buong executive order na nagtatakda na magkaroon ng special envoy, sinasabi na meron kang papel para mag-oversee. Wala kasi akong mabasa Hindi po. katulad ni Senator Cayetano Madam Chair, yun nga po, yung relasyon ho namin ng OSCE at PCTC, sila yung aming Secretariat and Operational. sekretarya lang ninyo, siya pa ang appointing ninyo. Hindi Parang po, ang gulo. hindi po. Boss ba ninyo yan or utusan? Hindi po, clear ko lang ho. Kasi that time, wala hong available na members ng PCTC anang may passport noon. So, kaya ho sinabi ko kanina, I volunteered para ho i-accompany ang former president in behalf of the PCTC. Okay, ma'am, can I clarify? I'm not going into the supervision, your appointment as special envoy because depende sa presidente, pwedeng iba, di ba? Kahit presidential advisor, if the president has special advisor on justice, then it's between the president, Secretary Remulla, etc. Ang focus ko doon sa ikaw ang representative ng Interpol. Kasi sabi mo, yes, ang sabi po ni Secretary Alcantara, hindi kanya in-appoint. So, sino nag-appoint sa iyo bilang representative ng Interpol? Nirepresent ko po ang PCTC. Yeah, May I clarify? Yeah, go ahead, sir. Senator. Kasi, traditionally, ang executive director is also the envoy. Ngayon, pinaghiwalay po yung posisyon. Yung ginawa po ng Malacanang, hiniwalay po yung posisyon ng special envoy at ng executive director. Pero dati ho, isa lang yan. Yeah. But lihis doon, Sec, sabi kasi ni Ambassador, siya daw ang representative ng Interpol that day ng Pilipinas. Yung pagpaalis ho pagpunta ho ng The Hague, siya po yung representative talaga ng Interpol. Yeah. Kasi siya lang ho yung may connection sa PCTC. But I was asking, who appointed him representative of Interpol? Ano ho yan? Kasama ho yan sa kanyang appointment. But he said before that day, hindi siya ang representative ng Interpol. Pero ano ho ito kasi yung overseeing function niya, oversight function, kasi parang may oversight po siya sa PCTC, I think that they took it from there, na siya rin po yung responsible for the PCTC. Okay. Wala rin sa executive Kasi order. nga ano ho yan Sabi ko nga, magkasama ho dati ang posisyon ng executive director tsaka envoy. Si General Alcantara used to be the special envoy and executive director. And then the representative ng Interpol. Oh, Interpol. And exercising oversight powers. Bago lang yun. Hindi, dati ho isang tao lang nga Wala Ginawa Wala na sa ho dalawa. Executive Order 265. Parang above and beyond na sa... Special ho yan. Ma'am, just to point. The executive has the power so when to he do that. signed, when you signed,
dito sa ICC, you were signing as what? As the Interpol and Interpol NCB Manila representative. Your Ang nakalagay po dito, you're signing as in behalf of the Republic of the Philippines, not as Interpol. Kasi po nung that time, yung representative ng ICC na kausap ko, naka-print na po yung, Yeah, yung so, government. So, Sir, but it are was- you a college graduate? yes, sir. Any college graduate, pag pinapirma ka tapos mali, kahit printed, you'd cross it out. Then you would put, so pag nakalagay doon, Alang Cayetano, congressman, pipirma ako o i-cross out ko yung congressman, lalagay ko senator. Kung nakalagay doon, Alang Cayetano, single, may asawa na ako, hindi ako papagalitan ng asawa ko, kung hindi ko i-cross out, lalagay ko doon na ano. Diba? So wag tayo magpilosopohan dito. So why did you sign in behalf of the Philippine government if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Medyo mataas na ho kasi yung ano noon pagod na din kami. Tapos ang request ng ICC staff that time nagre-request sila na kunin na ng medical team. Hindi ho kasi ma-perform yung medical assistance to the former president. Yun ho yung dahilan yan. Ang dahilan, pagod kayo? Hindi po, nagkakagulo na din ho nun. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo. We're ma'am. all under oath. Yes, ma'am. Ang mataas na rin. Paliwanag mong maigi. Representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Nirepresent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Sabihin mo sa akin. Yun hong... Kasi nag-iiba. Isa Kasi sinungaling, po, isa totoo. Yun ang clear ho sa ICC. Pwede ko linawin lang. Siguro hayaan muna natin. Hayaan natin na ipaliwanag. Alam naman niya Alam ho kasi ng malinaw ho sa pag-uusap namin ng ICC staff na I represent the Interpol NCB Manila. Pero hindi maliwanag dito sa nakasulat. Government of the Republic of the Philippines. It's part of the government, ma'am. I'm sorry. Hindi, Interpol Sabi niya, nandun siya bilang Interpol Ma'am, Madam Chair, yung Interpol po kasi, the Interpol NCB Manila, it's under the Philippine government. Sorry, Mama. Kasi if that's your interpretation, then the government cooperated with ICC. In the surrender. Diba? No, I'm not trying to trap you. I'm trying to understand. Kasi nga, when you do something, you can do it in different capacities. So, international organization, yon. So, for example, Sarah here was the regional director for the International Organization on Migration, but she's a Filipino. Now, if she was special envoy nun, she has to say which one. Kasi one is a UN body, or at least a UN-recognized organization. The other one is Philippine government. So, di ba, hindi pwedeng you're signing. Ang problema kasi yung sabi mo, malinaw sa ICC at malinaw sa akin, Interpol. Pero ang pirma mo, in behalf of the government. Kasi ang masusunod yung dokumentong pinirma mo, hindi yung intention nyo Diba? So kung ang sabi natin, listo, naintindihan ko, pinirma natin sale. O pagdating sa korte, ano unang impression mo? It's a sale. Opo. Because yun ang pinirmahan nyo. Diba? So kaya nga pagdating dito, there are many other questions like yung sinabi ko sa inyong number 8, which is, was he brought, did the person receive legal assistance during national proceeding? Ikaw nagsabing he received legal assistance during national proceeding. What was that proceeding? No, Your Honor, Mr. Ambassador, Senator. ang dami-dami mong pinirmahan dito tungkol sa doktor, tungkol sa immediate family, tungkol sa legal counsel. Lahat to sinang-ayunan mo. Lahat ito hindi totoo. Hindi po. Kasi Ganito. pagod na po kayo. Hindi po. Kung maaari ho ma-explain ko. Una ho, yung tinatanong nyo regarding ho dun sa... Kasi that time, I was waiting for the official certification from the Department of Justice. So medyo wala hong internet that time. So yung yan ho yung sinulat nila, yun naman ang sinagot ko. So nung after few minutes, nag-request ako ng internet na print, binigay ko sa ICC yung certification from the Department of Justice. Sino nagsulat niyan? Kaninong handwriting yan? Kasi parang naiba sa sulat mo. Ma'am, sa ICC, ma'am.
Tapos pinirmahan mo na lang yung sinulat ng ICC. Pinakikita naman yan nung nagpapalitan kami ng... So, sang-ayon kayo sa lahat ng sinulat? Opo, ma'am. Ano, so, yun yung papel mo doon? Ano pa yung ginampanan mong papel? Kasi sabi mo, sinamahan mo si Presidente Duterte sa eroplano. Pagkatapos, nung sinorender mo na at yan ang pinirmahan mo bilang kinatawan ng ating pamahalaan, ano pa yung iba pang papel mo? Ano pang ginampanan mong papel? Wala na po. Pero nagdalawang araw ka pa ron eh. Hindi po, ma'am. Nag-aantay kasi doon din kami sumakay sa same plane pabalik po ng Pilipinas. Madam Chair? Yes, Senator Bato, nagugulat lang ako, na-speechless ako. Dineliver ninyo sa ICC pero hindi ninyo alam? Paano hindi ninyo Hindi alam? po, alam po namin, ma'am, regarding dun sa ICC. Ang hindi ko po, balikan ko yung unang pag-uusap, kaya hindi alam. Nung unang pagdating sa airport, totally wala po akong alam nung pagdating ko sa airport. Naiya. Sa naiya. Opo. Yes, Senator Bato. Pwede mo laman, Ambassador, kung kailan ka appoint as special envoy sa national crime? July 2024, Mr. Senator. Alam ninyo, gusto ko lang tignan yung pinirmahan mo kasi maraming kabulastugan dito. Hindi ko maintindihan. Yung number 8, kung maipakita sa screen. The date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent judicial authority. Ang sinagot mo, do not know. Paano hindi mo alam, samantalang nandun ka sa airport na hanggang sa Villamor, hanggang sinakay sa eroplano? Bakit hindi mo alam? Hindi po. Yung number 8 po, that time, kagaya ho ng sinabi ko kanina, I'm just waiting for the certification from Department of Justice. Yung certification dumating pa ng March 12 eh. Hindi po. Dumating po on the same day, siguro 10 minutes. Pwede ninyong pakita sa amin kasi yung certification na binigay ng DOJ sa amin, March 12 ang nakasulat. Yun po yung certification na binigay ko po. Yung date lang po, siguro kasi that was March 11. Pero yung... date, time, and location. Opo. Yung certification ho na yon na-send ho sa akin nung nandun kami mismo, nasa eroplano pa, ng paglapag ho namin sa Hague. At sinabi dito, before the competent National Judicial Authority. So, ibig sabihin, Pilipino. Husgadong Pilipino, tama ba? Judicial Authority. Hindi mo rin alam? Kasi sabi dito, do not know eh. Ayun po, yun po yung sinagot ko kasi I was waiting that time. Paano hindi mo alam eh? Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado, hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka eh. Ma'am, that time, nandun po yung mga abogado niya. In fact, 3 po yung abogado. Hindi, walang abogadong sinasabi sa number 8 na pinirmahan mo before the competent National Judicial Authority. Ang sinabi mo, hindi mo alam. So, yun ho kasing certification, yung details, nandun po sa DOJ certification. Yun ho yung inaantay ko that time. Medyo nagkaroon lang ho ng delay nung sa pagpasok kasi sa problema ho sa internet. Ano? Kailan dumating yung DOJ certification? On the same day po, nung nasa aeroplano kami. Yan po, after po ng sign, kasi hindi ho makapasok. December 12 ang naka-date. Parang nagugulat ako. March. Opo. Tataranta ako, nagugulat. Hindi po ma'am, Madam Chair. Pumasok po yung certification on the same day. Medyo nagkaroon lang... Hindi, March 12 ang nakasabi. Paano mo natanggap? Excuse me, yung nagko-coach, nahihirapan po kami. I think the best person to answer that would be abogado po the kayo. person who issued the certification is here. Yes, I think Prosecutor Fadulion, we're referring to the same certification of March 12. Is that correct? That is